critical na. And of course, mataas na rin ang ano. At number 3, very contagious itong Delta variant, no? At baka makahawa pa. At number 4, ito'y 10 araw lang naman. And number 5, to make the ECQ really very, very effective para wag naman maabuso. Kasi yung iba, nachichismisan lang, lumalabas, etc. No? Pasensya na po kayo, but you know, we have to bite the bullet here. All that we're asking for, 10 days lang ito. After that, ililift na, pag mag-uusap naman ng mga mayors dito, assessment lang po naman ito. Ha? Salamat po. From Prince Goles ng Politico Abante for Secretary Roque, ano po ba yung protocol sa mga pasaherong galing Japan? Bakit pinayagan ng mga opisyal ng gobyerno na salubungin ang mga atleta mula Tokyo? Siguro exceptional naman yon. Alam natin kung anong protocol, no? 10 days yan kung hindi sila nagsumite ng kanilang proof of vaccination bago sila umalis ng Pilipinas. 7 days quarantine kung nagpakita po sila ng kanilang vaccination certificate, no? But I think ang nangyari naman is very exceptional. Nagogi po sa kauna-unang pagkakataon ng ating mga atleta sa Olympics at karapat-dapat lamang na bagamat may pandemya, magkaroon man lang sila ng heroes welcome. If at all, ang mga nagbuwis ng buhay po ay yung mga sumalubong, no? Kasama na po dyan si Executive Secretary Medialdea at saka si Senator Bongo, no? So, pero kung yung pagdating po sa protocol, hindi pa po tayo nagbabago. Had they presented their vaccination certificates bago pumunta ng Tokyo, 7 days mandatory po yan. At hindi naman po sila pinayagan makaalis ng airport dahil diretso po sila sa quarantine facility. Opo. Question from Michael Flores na Agence France for Secretary Roque. Tungkol po ito dun sa decision to prohibit outdoor exercises during ECQ. Is the government not concerned about the mental health impact of preventing people from going outside to walk or jog? Ito po yung pagkakataon na ang presidente nagdi-defer sa mga lokal na pamahalaan. Sila po kasi nagpapatupad ng ating mga quarantine. So kapag sa tingin nila na importante na 10 days na lang naman, sa bahay na muna tayo, sumunod na po tayo. Dahil kung wala naman po mga mayor, wala rin magpapatupad ng mga IATF resolutions. Opo. Question from Rosalie Cos ng UNTV, already answered, Secretary, about dun sa atletang Pinoy pagsasanay sa bago ang Tokyo Olympics. Ang susunod na tanong from Patrick Jesus ng PTV for you, Sec. Vega, already answered na po. Yung average na receive the calls sa One Hospital Command. Ang susunod niyang tanong, gaano mas kahanda ngayon ang One Hospital Command compared sa previous surge? Yusek Vega. Thank you, Yusek Rocky. Mas handa ngayon ang One Hospital Command or the National Patient Navigation Center para sa surge na dumadating. So mas marami kaming personnel na medical coordinators at saka mga call receivers na handa naman sa 24/7 mag-accept ng mga calls coming from the public o kaya mga institutions o pasyente. Apo. A question from Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Malacanang has repeatedly told the opposition not to politicize the government's pandemic response. How can the palace convince the public that politics was not the reason behind the president's order to take away the Manila LGU's power to distribute aid? Hindi ko po alam kung may ganyang order sa Manila. Basahin ko na lang po yung susunod, Secretary, baka may maidagdaga. So, what was the President's basis in claiming that Manila Mayor Isko Moreno was disorganized and incompetent in distributing and organizing when the DILG only in June had given Manila a certificate of recognition for its efficient and timely completion of the distribution of ayuda? Wala pong binanggit na LGU unit, wala pong binanggit na pangalan ng presidente kagabi. Opo. Third question po niya, was there any attempt from the Office of the President or the DILG to address these so-called problems before taking away the LGU's power to distribute aid? Paano na po ang magiging sistema ng distribution ng ECQ aid sa Maynila? Hindi ba iniipit ng Pangulo ang mga hihirap sa Maynila dahil lamang sa galit sa mayor? Did President Duterte have anything to do with the inadvertent issuance of the show cause order of the LG against Mayor Isko Moreno? Una, hindi nga po nabanggit ko ano yung LGU.
At dahil ang tanong po, iipitin ba ng Presidente ang mga taga-Maynila? Hindi po. Ang assurance po natin, lahat ng mahirap makakatanggap ng ayuda na galing po sa national government. Opo. Question pa rin po ni Pia Gutierrez, follow-up, Malacanang attributed last week's chaos in vaccination sites to fake news. Why was the President blaming the incompetence of that particular LGU sa pagkakaroon ng gulo ng pagbabakuna when he is not blaming other local government units that also experience the same for what happened? Ano ang naging basihan ng Pangulo? Pangalawang beses na po kasi nakakita ng ganyan larawan ng ating Presidente. Hindi lang doon sa pagbabakuna na dahil sa fake news. Meron din po siya mga nakita na hindi makataong mga sitwasyon na nagpapakita doon sa mga pumipila para magpabakuna. Opo. Question from Miguel Aguana ng GMA Newsdesk for Yusek Vega. What is the government doing daw po to help hospitals in the provinces experiencing surge in COVID admissions? Salamat tayo sa Rocky. Unang-una, na-identify na ho namin yung mga regions na may critical risk classification at mataas ang mga kaso, lalong-lalo na sa COVID-19 na to sa Region 1, 3, 4A. At nagbigay na kami ng mga resources. Naghingi na rin kami ng mga ng kanilang programa para maitaas ho nila ang kanilang healthcare workers kasi handa naman ng Department of Health na magpadala talaga ng positions for healthcare workers. Nagpadala na rin kami ng mga resources for intensive care, mga mechanical ventilators, high flow nasal cannula at saka mga BiPAP machines. At ito po ay naibigay po namin sa mga areas na mataas ang kaso, lalong-lalo na sa critical care. Ito po ay handa kami magtulong po sa lahat ng mga hospitals na nangangailangan po ng ibang resources o health or manpower para ho matulungan ang kanilang pag-service sa mga critical care patients. Thank you, Yusek Vega. From Jason Rubico ng SMN News for Mayor Zamora. Yung first question po niya, nasagot na po sa presentation ni Mayor Zamora. Ganun din po yung second question niya, nasagot na rin po sa presentation ni Mayor Zamora. Ang follow-up po niya, what are the steps that will be taken for faster distribution of cash aid and mahit ang target na 15 days? Gaya ng binanggit ko kanina, ang lahat po ng barangay na magiging beneficiary po natin ng ECQ Ayuda ay magkakaroon ng per hour schedule na 100 beneficiaries lamang per hour. Ito po ay aming ipapaskill na sa aming social media accounts starting today at ipapaskill din po yan sa mga barangay hall. So ngayon pa lang dapat alam na nila kung ano schedule nila. Walang dahilan sabihin nila hindi nila alam o nag-absent sila dahil may pasok. So if you will already see your schedule o ano man araw yan from now until the 15th day, pakimarka na sa kalendaryo ninyo kung anong oras, anong venue upang ito'y inyong makuha sa tamang oras. So ito'y aming ginagawa gaya ng aming pagbabakuna. No? Wala tayong walk-in sa San Juan. Sa vaccination, everyone gets a schedule specific to them for a particular time. At ito naman po ang dahilan kung bakit hindi naman kami nagkakaproblema in terms of overcrowding both in the vaccination sites pati sa aming ayuda distribution. Thank you, Mayor Zamora. For Secretary Roque from Kylie Atienza ng Business World, President Duterte on Monday night said he will ask Congress to pass a measure giving manufacturers of medical oxygen supplies tax relief. May percentage na po ba sa tax relief? Will the measure be part of the administration priority legislation? Well, wala pa pong exact percentage na nabanggit ng Presidente. Pero ang paggamit po ng tax relief ay para maingganyo nga po mga manufacturers na mag-produce pa ng mas maraming oxygen na baka po kakailanganin natin pagdating po ng spike dito sa Delta variant. No? So, hayaan mo po na natin na ang economic managers propose to Congress the exact figure and I'm sure naman with the level of cooperation being extended by Congress, mapapabilis po pagpasa ng batas na ito.
Opo. Second question niya, may mga private hospitals na daw po na nagdeklara ng ICU unit sila already reached full capacity. Ang question po niya, what steps are being undertaken right now to address the impacts of the Delta fueled spike in infections on hospital? Are we now prepared to face an India-like Delta surge? Yes, Rocky, alam mo, itong steps na to, you've taken it since last year when we had the surge, ano? And the different on wave natin sa bandang April, napansin nyo na we were, naganda na rin ang mga hospitals in terms of allocating more beds for COVID. Dito nga sa NCR, last February, ang number of ICU beds was only about mga 703, na pa-increase po namin yan sa 1,383 ngayon. Ganun din sa mga isolation. Now, bukas, inaugurate po namin yung isang modular hospital na sa Lung Center na 110 capacity. So ito yung mga modular hospitals na ginawa namin for critical care at saka pag-expand ng mga intensive care units sa mga level 3 hospitals na may kakayahan ng kanilang resources at manpower, nakapag-increase talaga, at ito yung palagay ko ang makakatulong sa atin sa itong surge na to. Ito namang kung kakayanin ba natin yung India-like surge, I hope not, ano? Kasi alam naman natin ngayon, napaaga natin yung ECQ at ito ay preemptive response, and we hope na itong transmission ng virus na to ay hindi naman ma-stall natin o ma-prevent para hindi naman ma-overwhelm ang ating health systems capacity. Thank you, Yusek Vega. For Secretary Roque from Summit Indian Business Mirror, reaction ng PALA sa 11.8% GDP growth sa second quarter, can this be sustained until the end of the year after po nag-impose ng recent lockdowns? Well, nagagalak po kami, no, na nagkaroon tayo ng ganyang kataas na pagbangon ng ating ekonomiya. And we're hoping po na bagamat tayo po ay nag-lockdown ngayon ng 2 weeks, no, na makakabawi pa rin tayo sa last quarter. Ginawa nga po natin itong lockdown nito ngayon na para po makabangon tayo ng last quarter ng taon, dahil yung last quarter po, traditionally, yan yung pinakamasiglang panahon para sa ekonomiya. From Mag Gonzales ng GMA, reaction po ng Malacanang, may mga medical frontliners na hindi pa rin daw po nakakakuha ng special risk allowance and death benefits. Ang palaging marching orders po ng Presidente, kinakailangan bayaran lahat ng benepisyo ng ating mga frontliners. Perhaps si Yusek Vega can also add. Sa special risk allowance, alam natin galing to sa Bayanihan 2, at naibigay na to sa lahat ng mga hospitals through the Central Health Development or Regional Office ng Department of Health at saka sa mga retained hospitals. Siguro para ma-inform din ng public na itong special risk allowance, halos 8.8 billion or 9 billion po ang nagbaba sa region, at ang nakatanggap po niyan mga both public and private healthcare workers, contractual man o plantilla, nasa 400,000 po. So, nasa ano na po yan, naibigay na po lahat yan, downloaded or allocated na yan sa different regional health offices para sa public, sa LGU at saka sa mga retained hospitals. Question from June Veneracion ng GMA News, nasagot na po ni Yusek Vega about yung tulong sa mga hospital sa mga probinsya. From Maricel Halili ng TV5 for Secretary Roque, DFA Secretary Locsin said, our vaccination cards are not accepted in Hong Kong because they are not connected to a single source. He said poor OFWs going to their jobs in Hong Kong even if job. How will this affect the OFWs? How does the government plan to address this? Well, nakakalungkot na balita po yan, no? Pero ang buong daigdig po, we are finding ways and means now para magkaroon po tayo ng basihan na kilalanin yung ating mga vaccination cards. Hindi lang po yan problema ng Pilipinas, problema po yan ng buong daigdig. Siguro po makakatulong na meron tayong tinatawag na
yellow book na ini-issue ng Bureau of Quarantine. Alam ko po nung nagpunta ako ng South Africa nung minsan, yung mandatory vaccination ko po for South Africa ay doon record at yun yung pinakita ko sa border control ng South Africa. No? So siguro po, pwede nating dalhin ang ating mga vaccination cards doon sa Bureau of Quarantine para makakuron tayo ng yellow card. No? Pero ang alam ko po, even ayata yung private sector that deals with the airlines, sila na pong gumagawa ng paraan dahil problema po talaga kapag wala tayong standard na masihan para ipa ang ating mga vaccination status. So, all I can say is nakikipag-ugnayan po ang gobyerno sa international community pagdating dito. Tinitignan po natin kung po pwedeng magamit yung yellow card ng Bureau of Quarantine at tinitignan po natin kung po pwede rin ang WHO ay manguna na doon sa initiative para magkaroon tayo ng uniform na pagtanggap ng mga vaccination cards. Opo. Second question niya, Secretary, nagtanong na rin, same question po with Pia Gutierrez. Yung tanong po ni Ivan Mayrina ng GMA for USEC Vega, halos na itanong na rin po tungkol doon sa mga provincial hospital na tulong. Ito po yung second question niya, based on the numbers, how likely is it that we will have an extension of the ACQ or are there recommendations as early as now for an extension of the ACQ USEC Vega? Yusek Rocky, alam natin na at this time, mataas ang ating 2-week growth rate at ating ADAR, ang classification nga natin nasa high risk. Kailangan at saka yung HCUR natin ay nasa moderate risk. Kailangan po, pababahin po natin to, lalong-lalo na itong 2-week growth rate na maging negative para makita natin na talagang bumababa na talaga yung pandemic o epidemic. Pangalawa, yung ADAR po natin, pababahin po natin so that hindi naman masyado maging highly ang transmission hindi tataas. At saka dapat naman low risk ang category dapat ng ating HCUR, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Siguro kung ganun, baka sa ang IATF mag-de-escalate na kung makikita nila itong metrics na to. Opo. From Red Mendoza na Manila Times for USEC Vega, sinabi po ni Dr. Bernadette Velasco ng One Hospital Command sa isang TV interview na siya po ay nag-positive for COVID-19. Ano po ang mga ginagawa natin for One Hospital Command and may contingencies po ba sa mga staff na magkaka-COVID? Unang-una, na-contact trace na po namin yung close ni Dr. Velasco at saka naka-isolate na po sila sa hotel. Pangalawa, yung naman namin dito, lahat ng mga pumapasok dito sa One Hospital Command, lalo nang yung nasa desk, nagmaman ng mga desk, or employed with the One Hospital Command, bakunado na po sila lahat on the second dose. So, medyo na po sila, may kahit protection na po sila in terms of having serious or critical COVID-19. Thank you, Yusek Vega. From Ian Cruz, nasagot na po ni Chairman Abalos yung target na 250,000 jobs. And yung kung sapat daw po ba yung vaccine inventory ng NCR LGUs, meron po bang LGU na kulang ang supply na bakuna? Ang alam ko po ay yung hiningi po ay 3 million ang naibigay at ihahabol pa po yung 1 million na Sinovac na na-approve na po yung certificate of analysis. So maibibigay po yung hiningi ng Metro Manila Mayors. Okay, maraming salamat po Secretary Roque sa ating mga bisita. Okay, dahil wala na po tayong mga katanungan, nagpapasalamat tayo sa ating mga naging panauhin, si Chairman Benhar Abalos, Yusek Vega, Mayor Francis Zamora, Mayor Menchi Abalos, at Mayor Miguel Ponce ng Pateros. So maraming salamat din, Yusek Rocky. At sa ngalan po ninyong Presidente, ito po inyong spokeshari na nagsasabi, alam niyo po ang Presidente, ang interes lang niya, makataong pagbabakuna at ayaw niya na pinahihirapan ang taong bayan. Itong ayuda naman po ay galing sa national government. Ang gusto lang niya masigurado, makarating sa taong bayan sa pamamaraan na maayos at maiiwasan ang hawahan ng COVID-19. Magandang hapon po sa inyong lahat.